Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro ng Mateo. Tapos na po tayo sa Kabanata 15. At ngayong hapon na ito ay pag-aaralan natin mula sa Kabanata 16, chapter 16. Maaari ko po ba kayong anyayahan tumayo lahat? Pinamagatan natin ang ating pag-aaral sa hapon na ito, ang babala. Ako ho ay bumabasa sa versyon ng Magandang Balita, yung revised version. Kung ano man ang version ninyo, maaari po kayong sumunod. Babasahin natin Mateo 16, 1 hanggang 12. Verse 1, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Humili sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit. Ngunit hindi nyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon? Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nag-usap-usap ang mga alagad. Kasi wala tayong dalang tinapay. Kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ng tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi nyo ba nauunawaan ito? At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo po ay mahabagin at kayo po ay mapagpala. Sa amin, datapwat kami ay hindi mga tapat. Kami ay mga makakasalanan. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat sa pag-iingat po ninyo sa aming pagparito at sa buong linggo po na ito. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-aaral sa hapon na ito. Panginoon, katulad ng inawit namin kanina, buksan po ninyo ang aming mata. Buksan po ninyo ang aming isipan at puso at aming mga tainga na ang aming pong itong makita, aming maintindihan, aming maisabuhay at sa pagpapala po ninyo, amin pong maibahagi sa iba. Panginoon, naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Familiar kayo dun sa mga tinatawag sa English na warning signs. Okay, mga babala na mga tanda. Okay. Pakita nyo nga ho yung una. Ano yan? Ano yan? Anong warning sign? Ano ibig sabihin yan? Tinanong ko kanina umaga. Kasi tinanong ko rin yung anak ko. Well, tama naman, caution. Mga ingat. Okay? Yung sign niya, pag nakita nyo, kunwari, sa daan. Kung nakasakay kayo ng jeep, nakasakay kayo ng sasakyan ninyo, pag nakita yan dapat, yung sasakyan mag-iingat. O no kaya, naglalakad kayo, nakita nyo ang sinyalis na yan, kailangan mag-ingat kayo. Okay, itong susunod. Alam niyo yan? Ano yan?
Ang tahimik, no? Radiation, Brother Peter. Pag nakakita kayong ganyan, no? Actually, makikita niyo yan minsan pag nagpunta kayo sa ospital. No? Di ba, makikita niyo yan doon sa x-ray room. May makikita kayo sa inyo, radiation sign yan. Pagka nakita niyo yan, sinasabi niya sa inyo ano? Huwag kayong pumunta dyan. Okay? Kung hindi, mag-ingat kayo. Kung hindi, magsuot kayo ng damit para maproteksyonan kayo. So, alam niyo na yan, ha? Ano yung susunod? Yan. Falling rocks. Yes, ano yan? Sa lingwahe natin. Landslide possible. Okay, pag nagpunta kayo ng Baguio, hindi ko nakikita yan. No? Mag-ingat dahil may posible na mangyaring landslide sa lugar na yan. Yung parang ganong bundok, tapos mga bato na nahuhulog. Okay, susunod. Tingnan niyo yan. Yan, madaling intindihin. Talagang yan, mag-ingat na kayo. Dahil patay na kayo, magmumulta pa kayo. No, ang tindi niyan sa akin ko. Totoo yan, ha? Hindi yan pambobola. No? Touching wires causes instant death. Patay ka na, multa pa ka mag-anak mo. Okay. Meron pa kanina umaga ako niligay, kaso hindi nyo makikita kasi. No? Alam niyo yan, pag nagpa-blood works kayo, tinanggal ko kasi rito kasi malabo. Pag nagpa-blood works kayo, no, nagpa-laboratory kayo, makikita nyo dun sa baba, nung blood exam ninyo, mga senyales, merong 1 araw o 2 araw. Ano kaya yung asterisk? No, pag nakita nyo yun, nakalagay sa akin, yung kanina, nakalagay SGPT. Meron 2 asterisk dun sa gilid. Ang ibig sabihin nun, lagpas sa normal, yung SGPT, SGOT. Ano yun? Noon nagsasabi yung liver enzyme score. Mataas. Mataas ang liver enzymes ko dahil may fatty liver ako. Dahil mataas ang cholesterol ko. Dahil mahilig kami nila Pastor George, Pastor EJ, Brother Peter sa crispy pata. Okay, 2011 yun. Pero by God's grace, no, pinababa ni Lord yung liver enzymes ko. Pinamagatan natin ngayong hapon ang ating pag-aaral sa ang babala. Ang tanong ko, pag nakita nyo ito, ano ang pumapasok sa isip nyo? Ano to? Bible, salita ng Diyos. So pag nakita natin ito, ano ang reaksyon natin? Whenever you see the Bible, what do you do? Ano ba yung iba sa atin dito? Pag nakita ang Biblia, akin na yan. Bubuksan ko yan, pag-aaralan ko yan, babasahin ko yan. Ganun ba tayo? O pag nakita natin yung Bible, nakikita mo pa lang. Di ba? Yung ibang ginagawa, pag matutulog na, ilalagay sa unan, baka sakaling maintindihan. No? O dili kaya, pag nakita nyo yung Biblia, ay hindi totoo yan. Mga kapatid, sa hapon na ito, ating makikita, ating matututunan na ang salita ng Diyos ay sapat at nilalaman nito ang lahat ng tanda para maging babala para sa mga Kristiyano at hindi mga Kristiyano. Ulitin ko ho, ang salita ng Diyos ay sapat at nilalaman nito ang lahat ng tanda para maging babala para sa ating mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano. Hahatiin natin sa 2 bahagi ang ating pag-aaral. Babala sa mga di sumasampalataya, verse 1 hanggang 4, at babala sa mga mananampalataya, verse 5 hanggang 12. Umpisahan na ho natin, babala sa mga di sumasampalataya. Verse 1, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Okay. Muli, sa talata pong ito, nakikita natin na muling lumapit ang mga Pariseo sa Panginoong Hesukristo. Diba? Nung chapter 12 or 13, nakita natin na yung mga Pariseo lumapit din sa Panginoong Jesus. At alam po ninyo, sa pinag-aaralan nating talata ngayon, di lang po Pariseo ang mga binanggit dito. May kasama pa silang karagdagang backup. At sino sila? Ang mga Saduceo. Okay? Sa original na salitang Greko, sinabi Pharisees at Sadducees. Yung salita sa Greko, nagsasabi na magkasama sila, magkaisa sila. Okay, para ating maintindihan ang katotohanan sa talatang ito, kailangan po nating tingnan kung ano ang background ukol sa mga Pariseo at Saduceo. Alam po ninyo,
Ang dalawang grupo ng ito ay sobrang tindi ng alitan, sobrang tindi ng gulo sa pagitan ng mga Pariseo at Saduceo. Ang mga Pariseo ay tinaguri ang mga legalists sa Ingles. Sila yung mga konserbatibo. At ang mga Saduceo naman ay tinaguri ang mga liberal, mga hindi konserbatibo. Ang mga Pariseo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng tao pagkatapos mamatay. Ngunit, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa buhay pagkatapos mamatay. Para sa kanila, para kang ipis. Pag namatay ka na, tapos ka na. Ganon ang paniniwala ng mga Saduceo. Hindi po naniniwala ang mga Saduceo sa mga anghel. Hindi po sila naniniwala sa espiritu ng tao. Tulad ng sinabi ko po kanina, ang mga Pariseo ay mga konserbatibo. Sila ay naniniwala sa literal na interpretasyon ng salita ng Diyos. Okay, yung Old Testament natin, naniniwala sila dyan sa literal na interpretasyon ng salita ng Diyos, ng lumang tipan. Naniniwala din po ang mga Pariseo saan? Sa tradisyon, yung tinatawag nilang Talmud. Nakasulat lahat ng tradisyon nila sa Talmud nila, nasulat ng mga rabay nila. Ngunit ang mga Sadiseo naman ay hindi naniniwala sa tradisyon. Hindi sila sumusunod sa Talmud. Hindi sila sumusunod sa turo na tradisyon ng mga rabay nila. Ang tanging pinaniniwalaan nila ay ang banal na kasulatan nila, yung Old Testament natin. Pero mas matindi pa sa Saduceo, naniniwala sila na mas totoo ang yung first 5 books, yung Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at saka Numbers. Yun ang sineseryoso nila, naniniwala sila. Ngunit ang problema, sobrang spiritualize nila pag-interpret nila. Naniniwala nga sila, ngunit mali naman ang interpretasyon nila. Ito po, karamihan sa mga Pariseo ay galing sa mga ordinaryong Hudyo. Ngunit ang mga Saduceo ay mga tinatawag na mga aristokrato. Sila yung mga mayayaman. Sila ay galing sa mga pamilyang mayayamang Hudyo. Sa katunayan, ang pinakamataas na pari sa templo ay isang Saduceo. Ang mga Saduceo po ang may hawak ng pagpapatakbo ng templo. Ito po ang kanilang ginagawang negosyo. Yun ang mga Saduceo. Ang mga Saduceo ay mahilig makihalubilo sa mga hentil na politiko. Kaya nga po sila ay maimpluwensya na grupo. Kaya nga't galit na galit ang mga Pariseo sa mga Saduceo. Dahil para sa mga Pariseo ay di dapat nakikiisa sa mga hintil na politiko kung ikaw ay isang Hudyo. Kaya nga't ang dalawang grupo na ito ay akala mo parang mga pusa at aso. Awayan ng awayan, bangayan ng bangayan. Hindi sila magkasundo-sundo. Ngunit, pansinin po ninyo ang sinasabi sa talata na ito. Magkasama sila. Magkaisa sila. Sila ay magkasundo rito. Lumapit kay Jesus ang Pariseo at Saduceo. Sa pagkakataong ito, nagkasama at nagkasundo ang dalawang grupong ito. Isinantabi nila ang mga alitan nila. Isinantabi nila ang mga personal na pagbabangayan nila. Dahil sa pagkakataong ito, may isang kaaway sila. At ang kaaway nilang ito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ang objetibo po nila ay atakihin ang Panginoong Hesukristo. Ang layunin at pakay nila ay siraan at pulaan ng pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan ninyo ang ginawa ng dalawang grupong ito. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Pause muna tayo doon. Itong mga tinatawag na mga legalist at mga liberal, mga konserbatibo at hindi konserbatibo ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. Para ba matuto sila? Para ba makinig sila? Hindi po. Lumapit po sila para subukin siya. They came up to test the Lord Jesus. Tunay na ang dalawang grupong ito ay mga taong hipokrito. At hindi lang hipokrito, mga napakasamang mga taong Hudyo. Isipin po ninyo, isinantabi nila ang mga alitan nila para pagkaisahan nilang parehong
kaaway na siraan nila. They came to attack the Lord Jesus. Pansinin po ninyo mga kapatid. Unbelievers seek the fellowship of unbelievers to achieve a common goal. Sabi nga sa English, birds of the same feather flock together. Alam po ninyo, nangyayari ito sa panahon natin ngayon. May mga iba-ibang grupo sa mundo natin ngayon na hindi magkaisa-isa. Ngunit ano objetibo nila? Sirain ang katotohanan, siraan ang Panginoong Hesukristo. Magtataka kayo. Ibang grupo, hindi magkaisa, ngunit pagdating sa katotohanan, magkakaisa sila para siraan ang katotohanan ito. We see this outside the church, and alam nyo, nakakalungkot, we see this inside the church. Kaya itong mga hipokritong Pariseo at Saduceo na to ay may tapang pang lumapit sa Panginoong Hesukristo upang siya ay subukin, upang siya ay hamakin. Kaya ano pong sinabi nila? Tingnan ho ninyo, humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Okay. Tulad po ng ating pag-aaral sa Kabanata 12. Dito din sa libro ng Mateo. Review po tayo sa chapter 12 ng Matthew. Nakita natin sa kabanata na iyon na ang mga Pariseo din ay humingi ng isang himala. Humingi siya ng isang tanda mula sa langit. Yun yung nakalagay sa Matthew 12. Mula sa talatang ating ngayong pinag-aaralan, ang mga Pariseo at ngayon naman ay kasama na ang mga Saduceo ay muling humihingi ng isang himala at humihingi ng isang tanda mula sa langit. Mga kapatid, ang mga himala na ginagawa ng Panginoong Hesukristo ay hindi sapat para sa dalawang grupong ito upang makumbinsi sila kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Hindi po sapat sa kanila ang himala na siya ay nagpakain ng 4,000, 5,000, sa totoo lang, libo-libong tao. Hindi po sapat sa kanila iyon. Hindi po sapat sa kanila na ang Panginoong Hesukristo ay nagpagaling ng bulag, lumpo, at napakaraming mga kapansanan ng mga tao. Hindi po sapat sa kanila yon. Hindi po sapat na maniwala sila na pinahinto ng Panginoong Hesukristo ang napakalakas na bagyo. Hindi po sapat sa kanila iyon. Hindi po sapat sa kanila na muling binuhay ng Panginoong Hesukristo ang isang patay na tao. Hindi po sapat sa kanila. Hindi sapat sa kanila na mismo ang demonyo, ang mga demonyo, ay kinalala kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Di ba yung sabi ng demonyo, Son of the Most High. Hindi sapat sa kanila. Baliwala ang lahat ng ito para sa mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya't narito sila para subukin ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamaraan ng paghihingi ng isang himala, isang tanda na nasa kalangitan, matatagpuan. Kakaiba po talaga ang mga Pariseo, kakaiba talaga ang mga Saduceong ito. Sa totoo lamang po, dahil hindi nila kinikilala, dahil hindi nila tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, kahit na maghimala pa ang Panginoong Hesukristo na sa kalangitan matatagpuan, di pa rin sila maniniwala, hindi pa rin sila magtitiwala. Isang trivia lang po. Ang mga Hudyo po kasi ng panahon ng Panginoong Hesukristo ay may paniniwalang sinusundan. Mayroon silang tinatawag na mga superstition. At may superstition sila na ang mga demonyo ay kaya ring gumawa ng mga himala na ginawa dito sa lupa. They believe in their superstition that demons can do earthly miracles. At naniniwala sila na tanging ang Panginoong Diyos lamang ang kayang gumawa ng mga himala sa kalangitan. Pag sinabi niyong heavenly miracles, literally, yung hinahanap nilang himala, mangyayari sa langit. Yun ho ang hinahanap nila. Pag dito sa lupa, kayang gawin ng demonyo yan. That's why they accuse the Lord Jesus being empowered by who? Satan himself, di ba? Beelzebub. Kaya nila sinabi yun. And most likely, dahil sa superstition nila na yun, dahil sa paniniwala nilang yun,
ang dahilan kung bakit sila humihanap ng himala mula sa kalangitan. They were looking for a sign in the heavens. Katulad nino, sino ang alam ninyo sa salita ng Diyos sa lumang tipan? Di ho ba si Elijah? Ano ginawa ni Elijah? Tumawag siya ng apoy mula sa langit. Elijah called fire from heaven. Ganon ang hinahanap nila. Sino pa ho? Humahanap sila ng katulad ni Joshua. Ano ginawa ni Joshua? Pinahinto ng Panginoong Diyos ang araw sa gitna. Nung huminto ang araw sa gitna, humaba ang oras. So they were asking the Lord Jesus this, if Elijah and Joshua did that, let's also see you do that. Ang hinahanap nila, literal na himala na makikita sa langit. A literal sign in the sky. Kaya't ano po ang nangyari matapos nito? Humingi ng isang tanda ng isang himala na nasa kalangitan matatagpuan. Verse 2, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit. Post-iron. Okay. Ito mga kapatid ang tinatawag na ano? Anong ginawa dito na sinabi dito? Ang tawag dito, Jurassic Weather Forecasting. May ba? Sa English, sasabihin nila, ito yung tinatawag na crude weather forecasting. Bakit? Di ba minsan, pagka gusto mo kung kamusta ang panahon kaya bukas, titingin ka. Nakwento to ng aking tatay na sa likuran. Noon dati siyang nasa radyo. No? Ang gagawin nila, para magbibigay sila ng forecast, titingnan nila yung langit. Okay, it's gonna be clear weather today. Ganun. Ito yung sinasabi dito. Jurassic Weather Forecasting. Alam ninyo, meron nga isang tula ng mga marino. Ito yung tula. Mapulang kalangitan sa kinagabihan, marino'y kinagigiliwan. Mapulang kalangitan sa kinaumagahan, marino'y binabalaan. Okay, up to date, this applies up to today. Alam po ninyo, itong pamaraan ng pagtingin ng panahon ng ganito, upang malaman kung maganda o masama ang panahon, ay nandiyan na nung panahon pa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo at Saduceo, para bang sinasabi niya sa kanila, eksperto kayo sa pagsabi ng magiging panahon, sa pagtingin ninyo lamang sa langit. Ngunit, hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesukristo kung kaya nilang sabihin ang magiging panahon sa pagtingin lamang sa langit. Bakit di nila mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon? They cannot discern the signs of the times. Signs of the times. Yun sa English. Okay. Yung original na Grekong salita ng signs, hindi po chronos. Okay? Hindi chronos. Ang ibig sabihin kasi sorry. May nawawala ko rito. Okay. Ang sinasabi nito sa original na salita is kairos. Okay? Kairos. Ano ibig sabihin ng kairos? Kasi yung chronos, minuto, oras. Okay? Ang kairos, ang sinasabi nun ay era, seasons, panahon. Ang ginamit dito ng Panginoong Hesus na salita ay kairos, hindi chronos. Kaya ang sinasabi dito, signs of the times, signs of the era, the seasons. Yun ang sinasabing panahon. Yung signs of the times, palatandaan. Palatandaan. Sign. Sa Greko, semeion. Okay? Ano ibig sabihin ng semeion? Mark. A mark. An indication, especially ceremonial or supernatural. Marka. Tanda. Tinignan ko nga sa diksyonaryo, ito ay isang object, isang pangyayari, at dahil nandoon ang object na ito, ang pangyayaring ito, nagpapakita ito ng isang tanda sa isang padating na pangyayari. Paliwanag ko ho. Di ba pag nasa South Super kayo, nakalagay doon, 1 kilometer San Pedro. Ang gagawin ba dapat ng driver? Mas bibilisan niya o mas babagalan niya? Pag nakita 1 kilometer,
500 meters, 100 meters. Dapat yung driver nun, dahan-dahan na dahil malapit na. Ganon ang sinasabi dito ukol sa salitang tanda. Sign, okay. Sobrang tindi po ng sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga parang ganito ang sinasabi sa kanila. Bakit? Ang galing ninyong tingnan ang nangyayari sa pisikal na mundo. Hindi naman talaga kayo mga eksperto nito. Hindi naman kayo mga weather forecaster. Ngunit, pagdating sa mga espiritual na bagay ng mundo, kung paano gumagalaw ang Panginoong Diyos sa mundo na ito, ay sobrang palpak kayo na dapat dito kayo eksperto. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo at Saduceo. Tingnan nga po natin ang halimbawa ng mga signs of the times, mga tanda nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong babalik pag-aralan, kung inyo pong matatandaan, si Juan na taga-bautismo, basahin ko muna, Mateo 3:3. Si Juan, ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Okay, napag-aralan na ho natin ito. Mga 2 years ago, Matthew 3:3. Ano ang sinasabi sa talata na ito? Mga kapatid, kinikilala ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, Saduceo, na si Juan na taga-bautismo ay tunay na propeta. Okay? Kinikilala nila kung sino siya. Ngunit, di nila nakita at natanggap ang mensahe ni Juan na taga-bautismo. Ano yung mensahe niya? Ihanda ang daraanan. Ihanda dahil padating na ang Mesyas at tagapagligtas. Naalala niyo yun pagdating sa libro ng Juan? Sinabi niyang, behold, the Lamb of God. Kinilala nila siyang propeta, pero pagdating sa mensahe niya, hindi nila nakita. Hindi nila nakita ang tanda na iyon, ang senyales na iyon. Tingnan pa ho ninyo to. Isa pang tanda, isang palatandaan. Mateo 1, versikulo talata 1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Matthew 1:1 pa lang, pag tiningnan natin. No? Ganito ho kasi ang mga Hudyo. Sobrang importante sa kanila ang talaan ng mga lahi nila. Alam niyo ba yung genealogy dati, sinusundan talaga nila. Bakit? Kasi, pag may dumating na sinasabing tagapagligtas, pag may sinasabi niyang Mesaya ako, alam mo gagawin nila? Ilalabas nila mga manuscript nila. Sino ka? Sino tatay mo? Pag sinabi sino ka, sino tatay mo, susundan nila yan. Tatay mo, lolo mo, tatay ng lolo mo, tatay ng lolo ng lolo mo. Susundan nila yan pabalik. Hahanapin nila. Pag nakita nila na sundan nila, ay hindi ka naman sa angkan ni David, hindi ikaw ang Mesyas. Halimbawa, tumawid nga, David, kailangan sundan yan hanggang sa lugar ni Abraham. Kaya nga paggera sa mga Hudyo nung panahon na iyon, no? Ang ginagawa ng mga Hudyo, ang unang-unang isang itatago nila, yung manuscript ng genealogy nila. Huhukay sila, ibabaon nila, itatago nila. Dahil pag may dumating na sinasabing Mesyas, kailangan makilala nila, kailangan masundan nila. Kung talaga lang sanang sinuri ng mga Pariseo at Saduceo ang talaan ng angkan ng Panginoong Hesukristo, dapat nakita nila kung sino talaga siya. Isa pa ho, isa pang tanda, palatandaan, Mateo 5:5 hanggang 6. Tumugon sila. Sino ito? Tinanong ni Herodes sa kanyang mga scribe, chief priests, kung saan ipapanganak ang Mesyas. Tumugon sila sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel. Ano tong propesiyang ito? Nasa katuparan ito, nagkatotoo ito mula kay Micah 5 verse 2. Muli, if they only studied closely and put to heart, isinapuso nila ang pag-aaral nila ng salita ng Diyos, dapat nakilala nila siya, dapat tinanggap nila siya. Alam po ninyo mga kapatid, kulang na kulang ang isang oras para sa atin, para ating tingnan ang lahat ng tanda at palatandaan upang patunayan kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang nakalulungkot po dito, hindi ito tinanggap ng mga Pariseo, hindi ito tinanggap ng mga Saduseo. If only they placed what they studied in their hearts. Siguro dapat naintindihan nila, nakilala nila kung sino talaga siya. They could have understood the signs of the times. Pero tingnan nyo to ha. Maipapakita po ako sa inyo isang halimbawa na malinaw na nakakita sa isang tanda, isang mark sa salita ng Diyos. Sa libro din ng Mateo. Naalala nyo kung sino yung taong nagduda na iyon? Naalala nyo? Sino? Okay, tingnan natin to ha. Mateo 11, verse 2. Nakabilanggo noon si Juan na taga-bautismo. Di ho ba? Ganito ang nangyari kay Juan na taga-bautismo. Nakulong siya. Wow. Di ba sinabi niya, behold the Lamb of God. And then pagdating sa Matthew 11, nakakulong na siya. Nung nakakulong na siya, nakagapos pa siya. Di ba? Anong ginawa niya? Nagduda siya. At anong ginawa niya? Pinadala niya mga disipulo niya kanino? Sa Panginoong Hesus. Ito yung kwento na iyon. Nakabilanggo na noon si Juan na taga-bautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mga kapatid, ito yung kwento ni Juan na taga-bautismo. Ano yung sinabi dito ng Panginoong Hesus? Yung inisa-isa niya. Alam ho ba ninyo, ang ginawa ng Panginoong Hesus, inulit niya ang nakasulat sa libro ng Isaías 29:18 hanggang 19. Yung sinabi ng Panginoong Hesus nakakakita ang mga bulag, nakasulat din ho to sa Isaías 35:5 hanggang 10. At kapag nangyari ang mga tanda na yun, ano sinasabi? That was again a sign of the Messiah. And because John the Baptist recognized the sign. Bakit na-recognize ni John the Baptist? Alam niya ang salita ng Diyos. Alam niya ang pangako ng salita ng Diyos. John the Baptist was again affirmed and confirmed na ang Panginoong Hesus talaga ang tunay na Messiah. Mga kapatid, kaya ho tayo, kung mag-aral ng salita ng Diyos, verse by verse, by verse, by verse. Yun ho ang isang intensyon natin. When you move away from God's Word, you will surely fail to see the signs. May mga turo sa panahon ngayon na tinatawag na Biblinis. Alam ho ninyo yung Biblinis? May mga verses, pero hindi talaga galing sa salita ng Diyos. Biblical verse, pero puro kwento. Biblical verse, puro kwento. Biblinis. Pagka ganun ho, mag-ingat po tayo. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon, ang nakalulungkot, parang mundo noon ng mga Pariseo at Saduseo. Bakit? Our world fails to recognize the signs of the times. Sa panahon natin ngayon, we fail to recognize the signs of the times. Napakaraming mga eksperto ngayon. Masasabing nila ang mangyayari sa ekonomiya. Masasabi nila kung ano ang mangyayari sa politika. Maraming mga eksperto.
ang masasabi kung may padating na gera at ano ang kalalabasan ng isang gera. Alam ba ninyo, mayroon nga ngayong bagong siyensya. Ang tawag dito sa English, futurology. Kung tutuusin, parang itong science ng mga manghuhula. Pero hindi lang siya basta manghuhula yung, okay, ano mangyari? Hindi. Itong futurology ay isang sistema ng pagsasabi ng maaaring mangyari sa darating na panahon. Siyensya na ito ng panghuhula. At alam niyo ba, yung mga insurance companies, nag-a-attend, nagbabayad ng napakamahal na libo-libo para mag-attend ng mga seminar na ito, futurology. Mga kapatid sa pananampalataya, ang nakalulungkot sa mundo natin ngayon, datapwat napakarami po ang makapagsasabi ng mga maaaring mangyari sa pisikal na mundo natin. Ang mundo natin ngayon ay hindi makita at hindi mabasa ang mga palatandaan kung paano gumagalaw ang Panginoong Diyos sa mundo natin ngayon. They can see everything, but the world does not see how God is moving in the world. Nakikita ng tao ang mga palatandaan ng mga pisikal. Ngunit hindi nakikita ang mga palatandaan ng mga espiritual. Napakarami na pong mga palatandaan kung paano gumagalaw ang Panginoong Diyos sa ating kapaligiran. Bibigyan ko po kayo ngayon ng ilang halimbawa. Buksan ho ninyo ang libro, ang mga Biblia ninyo sa Mateo 24, 4 hanggang talata 8. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Pause ako doon. Familiar sa inyo to? Marami ang magsasabi na sila ang Kristo. Dito lang sa Pilipinas, mayroong isang ganitong tao na nandun sa Timog, na nandun sa Davao. Sasabihin niya, appointed son daw siya. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Isa lang siya, marami pang iba. Verse 6, makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Wars and rumors of wars. Sobrang dami. Wars, marami na. Rumors of wars, napakarami lalo. Di ba sasabihin palagi sa CNN, baka gerahin ng ganito ang ganito. Baka gerahin ng ganito ang ganito. O naggera na yata sila. Hindi ba ito ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Highlight ko lang, lilindol sa maraming lugar. Alam ho ba, sabi ng mga siyentista, sinasabi nila ngayon, sa century lamang na ito, kakaiba na talaga. Bakit? From 1900 hanggang 2000 to our present time, sa dami ng lindol na nangyari, kakaiba daw talaga. Never in the history of the world has so many earthquakes that happened within a century. At hindi lang basta lindol, malalakas na lindol. Hindi ho ba ito ho ang isang sinasabi dito? By God's grace, doktor po ako. May mga nakikita kaming sakit na hindi ko maintindihan. Hindi, pa nag-uusap ng mga doktor, bakit parang grabe? No? Well, sinabi na ng salita ng Diyos. Di ba ngayon may epidemic ng measles, ganito, ganito. Inisip na, measles, epidemic. Kahit na bakunahan ka na nga minsan, nagkaka-measles ka pa. Hindi mapaliwanag ito ng siyensya. Ngunit ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Isa pa hong palatandaan. And gusto ko nyo itong pakinggan. 2 Timothy chapter 3. Okay? Para sa atin ito. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagmasamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob,
at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. End of age, ang sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 3. I-highlight ko lang po yung nakalagay sa verse 2. Ang mga tao ay magiging makasarili. Mas maganda sa English to eh. Sinasabi sa English, people will be lovers of themselves. Lovers of themselves. Ano tawag natin dito sa panahon natin ngayon? Bagong salita ito sa diksyonaryo. Selfie. Sorry Pero hindi ko maarok, hindi ko maisip na may mga tao ngayon, di ba okay lang yung kung mag-isa ka sa kwarto, sa mirror, di ba? Okay. Opo na ako. Tapos paglabas mo, hindi. Di ba? At ipapaalam pa sa buong mundo. Di ba? May joke nga dun sa Facebook, parang, anak, bakit 25 beses ka mag-picture sa sarili mo sa loob ng kalahating araw? Selfie. I cannot even imagine us doing that today. Meron ako nakita nung papunta ako dito sa CCF, tumatawid, nagsiselfie Muntik lang masagasaan ng bus. Kidding aside, this is it. Ito na yun. Lovers of themselves. Really, we are very self-centered creatures. Pero ito, kakaiba na. Selfie. Muli mga kapatid, ilan lamang po yan sa mga tanda na nakikita natin. Ang mas matindi pa, hawak na natin ang kumpletong salita ng Panginoong Diyos. Pati yung mga tanda nila noon, palatandaan nila noon, ay alam na natin ngayon. Proof. We are living in the end of age. At alam po ninyo, we pray and we hope na makita natin ang mga signs of the times. Aming dasal sa ating Panginoon na mas mag-focus tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo mag-focus sa mga nangyayari sa mundo. Kaya ano po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo? Verse 4. Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Okay. Sa English, an evil and adulterous generation seeks after a sign. Evil. Sa King James Version, ang ginamit na salita, wicked. Bakit po evil? Bakit po wicked? Bakit lahing masama ang tawag sa kanila ng Panginoong Hesukristo? I'm sure alam ninyo kung bakit napakasama nila, bakit evil sila, bakit wicked sila. Marami tayong pwedeng ibigay na dahilan kung bakit sila tinuguri ang ganito. Ngunit, dito lamang sa pag-aaral natin na ito, makikita po ninyo kung anong dahilan kung bakit ganito ang tawag sa mga Pariseo at Saduceo. Pag tiningnan nyo muli ang verse 1, sinabi po sa talata 1 na lumapit sila upang subukin ang Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters in Christ, no God-loving person, no God-fearing person would even dare to test God, to discredit God. Kung sinusubok mo ang Panginoon, magdasal ka, baka hindi ka isang Kristiyano. That's actually one characteristic why they were called evil. Okay, tingnan po naman natin, taksil. Why? Sa English, adulterous. Katulad po ng isang taong taksil sa asawa, ang mga Pariseo at Saduceong ito ay mga taksil sa Panginoong Diyos. Bakit kamo? Datapwat sa panlabas ay mukha silang sumasamba. Ngunit ang mga puso naman nila ay iba ang sinasamba. Sinasamba nila ang mga sarili nila. Kaya nga't mga taksil sila. Ano pa po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga masasama at mga taksil na mga ito? Lahing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Ano mga kapatid ang tinuturo ng katalatang ito? Sinabi po ng Panginoong Jesus na walang ipapakita sa inyo
maliban sa himala na nangyari kay Jonas. Balikan ho ninyo yung Matthew 12:39. Matthew 12:39. Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dalubhasang isda, dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin na nasa libingan. Ano po ang binabanggit na himala dito? Ano ang tanda na sinasabi rito? Ang tanda ni Jonah ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang nangyari po kay Jonah ay isang tinatawag sa Ingles, a type, isang pagsasalarawan sa Panginoong Hesus. Katulad ni Jonah, 3 araw nasa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Gayon din naman po ang Panginoong Hesus na matapos niyang mamatay, ay pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. Ito po ang binabanggit na tanda at himala ni Jonah dito. Mga kapatid, maliban po sa salita ng Panginoong Diyos, hindi po mapipilit ng mga Pariseo, hindi mapipilit ng mga Saduseo ang Panginoong Hesukristo para magbigay ng tanda para lamang sila ay maniwala. Apart from God's complete and written word, God does not go around giving out new signs. Wala na hong bagong revelasyon na idadagdag pa sa salita ng Diyos. God does not go around giving out new signs to try to convince people of His very existence. Hindi na ho gagawin ng Panginoong Diyos. God's word is sufficient for us. Kung hindi ka pa maniwala dito, hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa iyo. Nais ko lamang pong itong sabihin. Kung isa po kayo sa mga tao na ganito, na hindi pa kinikilala ang Panginoong Hesukristo, na tunay na tagapagligtas mo sa mga kasalanan mo, datapwat sa dami ng tanda na nakasulat dito, ang aral na ito ay para sa iyo. Ano pa pong tanda at himala ang inaantay mo para tanggapin mo siya sa puso mo? Natunay ang Panginoong Hesukristo ang nag-iisang tagapagligtas mo. Pakinggan ho ninyo mabuti ito. Kaya't matapos ito sabihin ng Panginoong Hesukristo, ano nangyari? Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Nakita po ninyo kung ano yung nangyari? Umalis at iniwan ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo at Saduseo. Ang tindi po nito. Nakita po ba ninyo ang katotohanan dito? Ang katotohanan itinuturo dito ay may punto sa buhay ng isang hindi tunay na disipulo, sa isang hindi sumusunod sa Panginoong Hesukristo, na iiwanan ka na lang ng Panginoong Diyos kung hindi mo pa rin siya kikilalanin. Na iniiwanan na lang ng Panginoong Diyos ang isang makasalanang tao. And you know what? When God abandons somebody, that's the worst thing that could happen here on earth. Nakasulat nga sa taga-Roma, 1, versikulo 24 hanggang 25. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siya dapat papurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ito po ay isang matinding babala. This passage is a very, very strong warning. If you have not truly received and believed that we are sinners bound for hell, kung hindi ka pa rin naniniwala na makasalanan tayo, na papunta tayo sa impyerno, kung hindi ka pa rin naniniwala na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kung hindi ka pa rin naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang kaisa-isang magliligtas sa iyo, maaaring kayo ay nasa punto ng buhay ninyo na maaari na kayong abandonahin ng Panginoong Diyos. Dahil hindi nyo sa pagkilala sa mga tanda at sa mga tinuturo po ng Panginoong
Hesukristo. Sobrang nakakatakot po ito. Hindi ko hinuhusgahan ang ibang tao. Ngunit, di ba minsan, sinasabi mo, bakit yung parang masamang tao na yon, no? Parang lalo pang sumasagana. Parang hindi dinidisiplina. I don't know. Baka siya yung tinutukoy dito. Na inabandona na, iniwanan na, pinabayaan na. Ito po ay isang matinding doktrina. God can abandon you. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng lahat ng tanda para maging babala para sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Muli, ang salita ng Diyos ay naglalaman ng lahat ng tanda para maging babala para sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Maaari ko po ba kayong tanungin, para sa inyo, ano po ito? Is this really God's written word to you? Kung sinasabi mo kayang ito ay salita ng Diyos o hindi salita ng Diyos, no? Sa paano kaya makikita sa buhay mo ang mga ebidensya na naniniwala ka o hindi ka naniniwala? Pag tiningnan ng ibang tao ang buhay mo, makikita ba nilang, oo, naniniwala yan sa Biblia. Oo, hindi yan naniniwala sa Biblia. Kung sinasabi mong naniniwala ka, ito aking matinding tanong. Gaano karaming panahon, oras ang ginugugol mo para sa pag-aralan ang salita ng Diyos? Kung tunay na sinasabi nating naniniwala tayo. Isa pa hong tanong, ano na ang naging tugon mo sa lahat ng tanda, sa lahat ng babala na sinasabi ng salita ng Diyos? Ano na ang naging tugon mo sa lahat ng tanda, sa lahat ng babala? Kaya nga, anong maaari ipagdasal natin? Nang sa gayon, tunay na maniwala tayo, tunay na magtiwala tayo, at tunay na makasunod tayo. Dahil ang salita ng Diyos ay sapat, at nilalaman nito ang lahat ng tanda para maging babala, para sa mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano. Yung kaninang division, ang babala sa mga hindi sumasampalataya. Ngayon naman, ang babala sa mga mananampalataya. Verse 5, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Okay, nang umalis ang Panginoong Hesukristo, makikita din natin na sa talata na ito, na tumawid na rin ang kanyang mga disipulo. Alam po ninyo, napakatindi ng mga sitwasyon ng mga disipulong ito. Bakit kamo? Ang sitwasyon na nangyayari dito sa mga Pariseo at Saduceo, ay tiyak mapapaisip ang mga disipulo. Bakit? Isipin na lamang po ninyo, ang mga Pariseo at Saduceong ito ay ang mga nakagisnan nila na kalakihan nila. Yung mga turo nila, ito ang nakita nila. At muli sa puntang ito, kailangan nilang magdesisyon kung mananatili sila sa dating paniniwala nila o susunod sila sa mga bagong turo sa kanila. Ito ang sitwasyon dito. At makikita ninyo dito kung ano ang naging desisyon nila. Tumawid sila sa ibayo at kasama nila ang Panginoong Hesukristo. They chose by God's grace to follow Jesus Christ. Ito po ang naging desisyon ng mga disipulo. Ngunit tingnan po ninyo, may sitwasyon na nangyari sa pagkakataon na ito. Verse 5, nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Ito ang sitwasyon dito ng mga disipulo. They forgot to bring bread. Sa talata pong ito, makikita nyo kung paano pa mag-isip ang mga disipulong ito. Ang mga disipulong ito ay nag-iisip sa level na pisikal. Isipin po ninyo, kasama po nila mismo ang makapangyarihang Diyos. Kakakita pa lamang po nila na pinakitang libo-libong tao, from 5,000 pinakain, 4,000, sa totoo lang mga 40 to 50,000 ang pinakain. At sa punta ng kwento na ito, sinabi ng mga disipulo, pagdating nila sa kabilang ibayo, naku, wala tayong tinapay para makakain natin dito. Para talaga tayong mga Kristiyano, no? These disciples were operating and thinking on a physical level. Verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo.
At dahil po Diyos ang Panginoong Hesukristo, alam po niya ang pinag-uusapan, alam po ang pinoproblema ng mga disipulo. Jesus, the master teacher, the greatest discipler, used this situation to teach His disciples. The Lord uses the weakness of His disciples to teach them. Ano tawag dito? Teaching moment. Weakness ng disciples, ang galing talaga niya. Turo kagad siya. Ginamit niya ang kahinaan nila. Kaya ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo. Mag-ingat. Sa Greko, watch out ang sinabi dito, ang ibig sabihin nito. Watch out and beware. Buksan ninyo ang mga mata ninyo. Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo. Ano po ibig sabihin nito? Ang mga disipulo po kasi ay nag-aalala sa tinapay na kakainin nila. Ngunit ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo ay huwag nila ito alalahanin. Ang alalahanin ninyo ay ang papaalsang ginagamit ng mga Pariseo na ginagamit ng mga Saduseo. Don't be worried about the physical. Be concerned with the spiritual. Nakatitiyak po ako na nasa isipan pa rin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang naging diskusyon, pag-uusap sa mga Pariseo at Saduseo. Top of mind, yun nangyari na kwento sa Pharisees and Sadducees. Kaya pinapaalalahanan niya, binabalaan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo. Kasi malapit nang umalis ang Panginoong Hesus, iiwanan niya na sila. Kaya winawarningan niya sila. Ukol sa pampaalsang gamit ng mga Pariseo at Saduseo. Ang tanong, ano ba ang sinasabing pampaalsang ito? What is the leaven? Okay, kung maalala niyo yung talinhaga, di ba? Parable of the yeast, di ba? The leaven. Okay, ano yon? Kung meron ditong baker sa inyo, ganito mag-bake yung mga tao noon. Yung mga karamihan nagbe-bake noon, mga babae. Gagawa sila napakalaking dough. Okay? Hanggang umalsa yon. Pag umalsa na yon, ganito kukuha sila ng kapiraso, itatago nila yung kapiraso ng dough na yon, then lulutuin ito. Pag naubos na yung tinapay nila yun, kukuha sila ulit ng bagong dough. Yung tinago nila, kukunin nila, bubuksan nila sa gitna, ilalagay sa loob yung lumang dough. Ano nangyayari doon? Na-ferment yung buong dough. Umaalsa. Di ba ngayon meron tayong yeast? Kaya yung mga pandesal natin pabilog. Dahil may yeast yun, may leaven yun. Yun ang konteksto ng leaven. Kaya nga sa talinhaga, ano ang sinasabi ng yeast ng leaven ng pampaalsa? Dahil yung kapiraso na maliit na pampaalsa na yon, naaapektuhan yung buong tinapay. Lahat umaalsa. Ang pampaalsa, ang leaven, ang yeast, ang tinutukoy dito ay impluensya. Be careful of the leaven of the Pharisees. Leaven came to mean influence. Sa konteksto na to, ingatan ninyo ang impluensya na masama ng Pariseo at Saduseo. Although minsan, yung leaven pwede rin ibig sabihin na good influence. So, ano sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila? Mag-ingat kayo sa impluensya ng mga Pariseo at Saduseo. Ang tanong, ano ang impluensya ng Pariseo at Saduseo? Ng Pariseo, makikita nyo sa Luke 12, verse 1. Maaari yung buksan ng Biblia. Ano yung sinasabing leaven ng mga Pharisee? Luke 12, verse 1, the leaven of the Pharisees is hypocrisy. Ano ang hypocrisy? Panlabas na relihiyon. Relihiyon na hindi nagmumula sa puso. Religion of rituals and ceremonies. Everything on the outside, nothing on the inside. And the Lord Jesus warns them of that. The Lord Jesus was like telling them, dahil disipulo ko na kayo, don't take any of the leaven, of the hypocrisy of the Pharisees. Iwanan ninyo yun, talikuron ninyo yun. Kaya't ano nangyari? Nang sinabi niya ito, ano nangyari? Tingnan niyo verse 7, na nag-usap-usap ang mga alagad.
Kasi wala na tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Okay, yun ang paliwanag ukol dun sa pampaalsang sinabi. Ngunit itong mga disipulo na ito, nag-usap-usap. Pinag-usapan nila, ano ba yung sinasabing leaven na iyon? Dahil hindi nga nila maintindihan. Nagkaroon ng emergency meeting ang mga disciples. Ano yung agenda sa meeting? Pag-usapan natin, ano yung pampaalsang sinasabi ng Panginoong Hesus. At dahil na nasa physical na level ang pag-iisip ng mga disipulong ito, ang naging konklusyon nila, sinasabi ito ng Panginoong Hesus sa atin dahil wala tayong tinapay. At mukhang nag-aalala ang Panginoong Hesus na bibili tayo ng tinapay sa mga Pariseo, sa mga Saduceo. Ito ang naging konklusyon nila. At nang sinabi nila ito, nang naging conclusion nila ito, ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Verse 8. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Truly, Jesus is God. He is omniscient. Kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ang sabi niya, bakit nila pinag-uusapan na wala silang dalang tinapay? Tapos sinabi po niya, napakaliit ng inyong pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito? Para maintindihan natin, di ba? Pinaliwanag na to ni Pastor EJ itong mga nakaraang linggo. O you of little faith. Ano ho ang ibig sabihin nito? Dagdagan ho natin ng pagpapaliwanag po dito. Kailangan natin muna nasa tama tayong konteksto. Ang mga disipulong ito ay mga tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ang mga disipulo na ito ay may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang pananampalataya nila ay maliit. Ano ibig sabihin po nito? May pananampalataya silang tagapagligtas nila, ang Panginoong Hesus. Ngunit hanggang doon na lang po ang pananampalataya nila. It does not move further from Jesus being their Savior. Hanggang doon na lang po. These disciples have only saving faith. Hanggang doon na lang po. Ito po ang itinuturo ng ilang beses ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo. Ang nais po kasi ng Panginoong Hesus para sa kanila noon at para sa atin ngayon na ang kanyang mga disipulo ay umabot sa punto na ang pananampalataya nila at pananampalataya natin ay maging buo na. Alam po ninyo, ganito talaga tayong mga Kristiyano. Di ba? Sasabihin natin, Lord, thank you for saving me. And then pagkatapos ng mga ilang oras, Lord, ano kakainin ko mamaya? Lord, grabe, thank you really for saving me. Papalakpak. Pag uwi natin, Lord, wala pang pangmatrikula. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus, O you of little faith. We have saving faith, pero hanggang doon na lang. Ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa mga disipulo niya, tinuturuan niya. Para ang maging pananampalataya natin ay maging mas malaki at mas maging buo. That is why the Lord Jesus says, di ba? Sa mga Kristiyano, do not worry. Do not worry. Di ba? Sa Matthew 6. Bakit niyo po problemahin na kakainin niyo ang isusuot ninyo? Eh kung yung ibon nga, pinapakain niya. May nakita na ba kayong ibong bugnutin? Wala, di ba? Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Verse 9, wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paano pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Mga kapatid sa pananampalataya, ang talatang ito ay malinaw at napakadiretso. Ang mismong talatang ito ay maiintindihan na ninyo. Kung pisikal na tinapay ang problema na binabanggit po ng Panginoong Hesus, kayang-kaya po niya itong solusyonan. Di ba? Muli, sa Matthew 6:33, na bakit nila alalahanin ang kakainin at susuotin nila? Bakit nila ito iisipin? Bakit nila ito poproblemahin? Kung inaalagaan ng Panginoong Diyos ang mga ibon, lalong-lalo na siguradong aalagaan niya ang mga anak niya. Kaya't sinabi niya sa Matthew 6, O you of little faith. And ano sinunod doon? He says to them, seek first what? The
kingdom of God. And what? His righteousness. And all these things shall be added unto you. The Lord Jesus was bringing His disciples from the physical level to the spiritual level. Verse 11, hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo nauunawaan ito? So the Lord Jesus reminds and teaches them. At anong ginawa ng Panginoong Jesus? Bumalik siya dun sa lesson niya. Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. At pagkatapos, turuan ng Panginoong Jesus ng kanyang mga disipulo. Tingnan niyo yung verse 12. At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at Saduceo. At hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Sa pagpapala po ng Panginoong Diyos, sa pagpaliwanag muli sa kanila, naintindihan na po nila. Ito ho ang ikalawang prinsipyo. Inuutusan ng Panginoong Hesukristo ang mga totoong Kristiyano na lumayo sa maling turo ng mga huwad na guro at mga taong di sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ulitin ko inuutusan ng Panginoong Hesukristo ang mga totoong Kristiyano. Kung totoong Kristiyano ka, ang sinasabi niya, lumayo ka sa mga maling turo ng mga huwad na guro, turo ng huwad na guro at turo ng mga taong di sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang problema ng mundo ngayon, gusto nila pagsamasamahin nila. Tatawagin nila ng Christian sila, pero isasama nila yung mga turo pati ng iba. Ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, huwag mong isasama iyon dahil mai-impluwensya ka ng maling turo na iyon. Aking tatanungin, sa paanong paraan mo kaya malalaman kung ang turo na ito ay tama, ang turo na ito ay mali? Sa paanong paraan mo kaya malalaman? Anong ginagawa natin ngayon para ma-detect mo, makita mo kung turo ay tama, ang turo ay mali? How would you know? How will we know? Tanggap na lang ba tayo ng tanggap? Ano sa tingin nyo ang dapat na gawin natin para malaman natin kung ang turo sa atin ay totoo o hindi totoo? Kaya nga paulit-ulit na sinasabi sa atin, mag-aral tayo, mag-aral tayo. At ang pag-aaral natin, bersikulo per bersikulo per bersikulo. Para tama ang matututunan natin. Ano kaya ang dapat na gawin natin upang tayo, ang ituturo natin ay tama? Di ba? Ano sa tingin nyo ang dapat na gawin natin? Kasi ang danger niyan, minsan, nagiging accidental false teacher tayo. Kaya nga sa totoo lamang bago kami tumayo dito, bago kami mag-conduct ng Bible study, sa totoo lang nanginginig po kami. Sinisigurado namin na tama ang turo namin. Sa ating pagtatapos, ano sa tingin nyo, doon nakalagay doon sa verse 12, no? Kung ano talaga yung binabanggit din doon ng Panginoong Diyos, ng salita ng Diyos, yung wrong teaching. Di ba? Beware of, the Lord was telling us, ano yung teaching na sinasabi na yun? Tandaan ninyo magkaiba ang turo ng Pariseo at Saduceo. So ano yung teaching na binabanggit kaya ng salita ng Diyos? Alam ho ninyo yung teaching na binabanggit doon, it was pertaining to what? Teaching that leads to unbelief or for us to wrongly believe. Yun ho yung katuruan na sinasabing nagkakaisa ang mga Pariseo, ang mga Saduceo. At alam niyo, dahil mali ang pagkakaintindi nila, mali ang mga turo nila, kaya tinatawag na mga bulag sila. Kaya gustong-gusto ko yung kanta kanina, open our eyes, Lord. Open our eyes. At dahil bulag sila, hindi nila nakita ang mga tanda, hindi nila nakita ang mga babala. Kaya nga't sasabihin ko ngayong hapon na ito,
kung hindi pa ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas mo, ano ang maaaring ipagdasal mo upang makita mo, upang bumukas ang mata mo? At kung sinasabi mo naman ang Panginoong Hesus na ang tagapagligtas mo, siya ang Panginoon mo. Sa pag-uwi natin ngayong hapon, ano ang ipagdarasal natin upang ang buong atensyon natin ay nandito sa salita niya? Sa ating pag-uwi, ating tandaan that what matters most is God's Word. God's Word. And not the things of this world. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, tunay na pinupuri ka namin dahil kayo ay tapat. Kayo po ay mahabagin. Sobrang haba po ng pasensya po ninyo sa amin. Panginoon, aming dasalin na sa hapon na ito, kung mayroon pa rin dito na hindi kinikilala kayo, hindi tinatanggap kayo, aming dasal, Panginoon, na buksan po ninyo ang mata nila, na tunay kayong makita bilang tagapagligtas nila. Aming dasal, Panginoon, sa hapon na ito, no kung ang Panginoong Hesus ay tunay na tagapagligtas namin, tunay na Panginoon namin, aming dinarasal, Panginoon, ang pag-iingat po ninyo sa amin, ang proteksyon po ninyo sa amin. Panginoon, hipuin po ninyo ang puso namin, nang sa gayon, ang mag-focus kami sa inyo, sa salita nyo, at hindi sa mga bagay sa mundo na ito. Panginoon, naway sa pag-uwi po namin, pag-ingatan po ninyo kami at idinarasal din po namin ito sa mga pamilya namin. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin, itinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.